Sa mundo ng breeding, hindi sapat ang tsamba. Kailangan ng tamang dugo, tamang sistema, at higit sa lahat, tamang nutrisyon. Magandang araw mga ka-legendary breeders. Ako muli ang inyong lingkod, Kuya Love. At nandito tayo ngayon sa Tigbawan, Iloilo para sa isang espesyal na episode ng kwentong Alamat at Bagsik. Kamakailan lang ay in-interview namin ang idolo sa pagbababuyan. Ngayon naman, ang idolo sa sabungan. Hindi lang siya basta breeder, kundi isang eksperto sa pag-aalaga. Alamin natin ang kanyang diskarte bilang isang legendary breeder. Handa na ba kayong matuto? Yung farm ko na ito, siguro mga 10 years pa na ako dito. Yun ako pa ko bata pa ko, grade 6 pa na ako, nag-aaral pa. Nagmamanok na talaga ako. Pilig na talaga sa manok. Dati, nung estudyante pa ako, siyempre wala pa tayo pera. Yung baon natin, maliit lang. So, nung nag-graduate lang ko ng college, tsaka ako naghanda, nag-farm, pero hindi ganun kalaki. Ngayon lang na medyo may pira-pira na konti, medyo lumaki-laki na konti. Kailangan winning line, maganda yung conformation, brother, mag-breed ka ng magandang manok para yung buyer, tsaka yung malapit tayo sa lahat sa winning line. Yung kaibigan ko sa Cebu, si Giovanni Ong, siya nag-simplify ng conditioning. Kasi dati, dami pa kaming ingredients, daming mga mini-mix. Ngayon, simple na lang. Ganun pa rin katibay yung manok. Ganun pa rin. Sa ngayon, siyempre na dami nga bumibili. Konti-konti na siguro mga 2,000. Hindi, kasi yung manok, binibreed ko talaga yung mga winning line, bloodline talaga, selected. So mag-suggestion ka, pipiliin mo talaga yung pinaka-the best of the best. Kasi pangalan mo dinadala. Yung mga old lines ko dito na matagal na more than 30 years, yung Danjoy Roundhead, yung mga lemon namin, yung Calci Gray. Tapos yung bago, yung binigay ng pinsan ko si John Jones at si Pide, yung Stewart, Yellow-Legged Dutch, saka yung mga Bishop Kelso. Number 1, sa brood ka, kailangan na winning line. Tapos piliin mo yung maganda, yung conformation, darap. Siyempre kung matagal ka na sa breeding, kailangan hipuin mo siya. Minsan, yung kilyaya dito, meksi, wag mo na i-breeding. May mga loob-loob, wag mo na i-breeding. Then, almost perfect. Ganon din sa inahin, yung mga buntag, kailangan naka 45 degrees. Maganda yung mata, lumuluwa, pulang-pula. Yan ang dapat. Maganda. Kaya Miss Universe. Noong 2014, yun ang isa sa pinakamasaya kong taon kasi 2014, ako ang nag-prepare ng manok, ako nagtatari, tapos naging Cocker of the Year ako 2014. Then 2017, another Cocker of the Year ako, pero hindi na ako nagkukondisyon. Ako na nagtatari. Tapos yung 2017, naka-11 win 1 loss ako sa Bakbakan. Tapos ang pinaka-memorable sa lahat, yung 2024, nag-champion ako ng Candelaria. Dati marami akong handler, iba-iba. Pero ngayon, kami na naghahanda. So handler ko dito, 3 yan sila. Pati ako handler rin ko rin nag-monitor. Kasi dati marami akong handler, lagi talo. Lagi ka, hindi mo makita yung manok eh. Yung legendary, yung feeds natin, isa yun sa pinaka-high-end feeds. Tingnan mo, kahit hawakan mo katawan ng mga manok ko ngayon, sobrang ganda. Tapos, halos lahat, high-end kita talaga. Hindi tayo mapahiya. Dalawa yan eh. So magmamanok ka. Ano gusto mo, mag-breeding ka o mag-fighter? Kasi kung mag-fighter ka, advice ko, huwag ka na mag-breeding, pili ka na ng manok. Kasi baka pili ka ng magandang manok. Yes. Pero kung breeding ka, invest ka sa magandang bloodline. Huwag yung barat. Hanap ka ng yung hanes sa breeder, doon ka pumili. Tapos importante sa lahat, kung breeder ka, huwag kang manloko ng tao. Pag halimbawa, 3/4 ng blood, ang blood yan, 3/4, huwag mo sabihin, puro. Doon ka mapahiya.
Napakarami nating natutunan ngayong araw dito sa SWWA Sharpshooter Game Farm, mula sa pagpili ng magandang bloodline hanggang sa pagpapanatili ng kondisyon. Kitang-kita ang dedikasyon ni Sir Warnel, kaya nga naman siya ang ating napiling brand champion sa legendary Gamefall performance speeds. Ayan mga ka-legendary, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang farm visits at expert tips. Kita-kits sa susunod na laban.